Sa habagat, ilang barangay sa Bataan at Pampanga baha pa rin hanggang ngayon. Mga lugar sa Caloocan at Quezon City na nawalan ng tubig. May supply na pero malabo naman daw. Sa pananalasa naman ng Ipo-Ipo, 2 residente sa Maynila, sugatan. Iaakyat na sa Korte Suprema ang pagtutol ng mga grupo sa paglipat kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ngunit Pangulong Rodrigo Duterte, buo na raw ang desisyon. Mga kapanayam, live sa ating studio, bagong chairperson ng Film Development Council of the Philippines, ang aktres na si Liza Dino. Isinusulong na pagbubukas ng private subdivisions tuwing rush hour para maibsan ang traffic at iba pang issue tatalakayin kasama si Mayor Jaime Fresnedi. At sa Rio, Brazil, ang pinaka-premyadong Olympic swimmer na si Michael Phelps natalo ng kanyang Singaporean fan na si Joseph Schooling. Ngunit Phelps wala na raw mahihiling pa at magre-retiro na matapos maka 23 gintong medalya sa kanyang karera. Magandang umaga po. Malaking abala ang idinulot ng biglaang pagkawala ng supply ng tubig sa mga kliyente ng Maynila sa ilang bahagi ng Quezon City at North Caloocan kahapon. Mga kapuso, bagamat naibalik naman ang supply ng tubig, malabo raw at maputik ang lumalabas na tubig mula sa mga gripo. May news to go si Bam Alegre. Naging matumal ang benta kahapon ng magkatabing kainan ni Aling Estrella at Elizabeth sa Sabarte Road nang biglang mawala ng supply ng tubig pasado alas 2 ng hapon kahapon. Dahil dito hindi nila naihanda ang mga panindang ulam at kanin nila. Naitawid lang nila ang kabuhayan sa tulong ng bottled water. Pasado alas 4 ng umaga nang bumalik ang supply. Para maalis yung tubig, luminis yung tubig. Naabisuhan po ba kayo na mawala ng tubig? Wala po eh. Walang abiso po eh. Pero huli na namin nabasa sa Facebook. Paliwanag ng Maynila, nagpapatuloy raw ang emergency activity sa Lamesa Treatment Plant. Ibinaba nila ang produksyon ng tubig sa treatment plant dahil mataas ang turbidity level ng tubig. Ibig sabihin, malabo ang kalidad nito dahil sa soil erosion sa kabundukan na sinasalo ng Angat Dam. Naapektuhan ng mga matataas na lugar tulad ng Bagong Silang, Mountain Heights, Bagumbong Dulo, Deparo, Kabatuhan, Camarin, De La Costa at Amparo. Ayon sa ilang environmental activists, ang perwisyong idinulot ng pagguho ng lupa, indikasyon na kailangan pang magtanim ng mas maraming puno sa mga dam. Humihingi ng paumanhin ang Maynila para sa mga naabala. Kung malabo raw ang tubig sa gripo, ligtas pa rin daw itong gamitin pero mas maigi kung pakuluan ito kung iinumin. Pero wala pa raw katiyakan kung kailan babalik sa normal ang tubig, lalo raw kung umulan uli ng malakas. Bam Alegre, GMA News. Sa puntong ito, humingi tayo ng update kaugnay sa supply ng tubig sa ilang bahagi ng Quezon City at North Caloocan. Mga kapanayam natin si Grace Laksa, tagapagsalita ng Maynilad. Magandang umaga sa inyo, Ms. Grace. Hello, magandang umaga sa sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo. Ang latest po naman, sir, kanina po 5 p.m., magandang balita na nag-improve ng konti ang road na galing po sa Ipo Dam. Pero hindi po ibig sabihin nito na babalik na po tayo sa normal. Hindi naman kagandahan ang aming balita, pero meron po tayong nakikitang improvement naman po. Sana po sa darating na araw pa ay gumanda po yung panahon. Kasi sabi nga ng Pag-asa hanggang sa darating pang Webes ang patuloy na pagulan. Ito po yung dahilan kaya po tayo walang tubig dahil po sa reduction po ng aming pong production sa Lamesa Treatment Plant 1 at 2 dahil po sa taas ng turbidity level po ng nakukuha nating raw water sa ating Ipo Dam. Ngayon po, dahil po dito, nagkaroon po tayo kasalukuyan ng pagdarasyon ng tubig ating po mga affected areas, lalo na po yung mga matataas na bahagi ng aming pong mga areas. Pwede po silang tumawag sa teleponong 737-3311 o kaya po yung dati naming hotline sa 1626 o kaya po mag-text sa 0998-864-1446 para po sa ating po mga request na tankering. Yes, Ms. Laza,
Yes po. Yeah, yes po. lilinawin lang po natin yung sinasabi yung turbidity. Ano? Ang ibig sabihin nito, yung linaw o labo ng tubig, no? Opo, ito yung dami ng sediments po na nasa dito na nakukuha natin ng kasi po, sa patuloy pong pag-ulan, yung pong mga tubig na galing po sa bundok, kabundukan po, yung pong mga soil erosion na pupunta po sa ating mga reservoir. At ito po ang dahilan kung bakit tumataas yung pong ating, yung pong sediment ng ating pong tubig. So, madalas mo mangyari to dahil hindi naman ngayon lang nagkaulan ng ganito, no? So, gaano kadalas ba nangyayari ito na sa sobrang malabo na o marumi na yung tubig, tinitigil nyo muna o nirarasyon nyo yung supply? Opo, ganito po sa Hawi, pagka tuloy-tuloy, meron po itong tendency na nagiging po kasing loose yung soil natin sa kabundukan. Ito po yung nagre-resulta ng sobra pong pagdami ng mga sediments na hindi po kaya ng ating mga treatment plants. Kaya po binabawasan natin upang hindi naman po pa sa alang-alang ang kalidad ng tubig na inirarasyon po natin sa mga kabahayan. Ang pagpunbawas tayo, may tendency po kasi yung pong mga matataas na areas, yun po yung hindi kaya. Mga malalarisaan pa. Okay, Miss Laxas, pasensya na po na medyo choppy na po yung ating linya. Subukan namin kayong balikan maya-maya lamang. Opo. Salamat po. Okay po. Dalawang sugatan matapos manalasa ang isang ipo-ipo sa Maynila. Ang aktwal na pagdaan nito nakuna ng video ng ilan nating news scooper. May news to go si Jem Sisante. Tingnan mo yung dami lumilipad, oh. Oh? Ay, bubo na! Ay, Diyos ko po, ano nangyari? Halos hindi makapaniwala ang mga nakakita. Tumagal daw ito ng halos 3 minuto. Nagliparan yung mga yero. Lakas, grabe. Oh? Ano yun? Oy, malis kayo dyan! Ako! Sa lakas ng hangin, nawasak ang labas ng convenience store na ito. Natanggal ang bubong ng covered court na ito at ng ilang kabahayan. Nawalan din ng kuryente sa halos kalahati ng Sampaloc. Sobrang natakot kami kasi kagaya niyan, may yerong sumabit doon, sumabog. Sumabog sa may poste. Talagang lakas ng sabog, parang bomba. Tapos yung mga wire nagpuputukan. Sa inisyal na impormasyon ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, 2 ang nasugatan. Ang pedicab driver na ito nasugatan ng tangayin ng hangin. Basta tulog na ako, pag ganun, biglang nilipad. Sabi ko, ba't nilipad? Napunta ako rin sa dulo. Payo ng mga otoridad sa mga residente, manatili muna sa bahay lalo't masama pa ang panahon. Nakakalat pa kasi ang mga debris gaya ng yerong itong sumabit pa sa poste. Anytime pwedeng bumagsak. So, tinatawagan namin ng pansin, unang-una barangay. Kailangan po sila dito para kahit pa paano magkaroon ng crowd control. Any person po na maaaring dumaan dito, baka po pwedeng mabagsakan po nito. Jam Sesante, GMA News. At bakas pa rin po ang pinsalang iniwan ng ipo-ipo sa Maynila. Tinatayang 200 bahay ang nasira habang maraming puno naman ang nabuwal sa daan. May news to go si Mav Gonzalez. Natigil ang mundo ng mga taga-Baseco compound sa Maynila kahapon nang rumagasa ang isang ipo-ipo sa kanilang lugar. Nanggaling daw sa dagat ang ipo-ipo at tinahak ang Block 1 Gasangan. Nagulat na lang ako, may mga sumisigaw na may ipo-ipo nga. So kahit nga ako napatakbo dahil nga nakakita ko yung ipo-ipo, may mga tangay na parang hindi ko maya kung yero o kahoy. 10 hanggang 15 minuto nagtagal ang ipo-ipo. Nasa 200 bahay ang nasira. May natanggalan ng bubong. Habang ang iba, wasak na wasak ang bahay. May isang lalaking nasugatan sa kamay at isinugod sa ospital. Nawala naman ng kuryente sa Baseco kagabi dahil sa insidente. Nanalasa ang ipo-ipo maski sa Sampaloc. Sa convenience store na ito, nagkandahulog ang mga air conditioning unit at sign. Kwento ng isang tanod, nagtakbuhan sila papasok ng tindahan ng dumaan ng ipo-ipo. For safety nila, para hindi sila pumasok sila sa loob. Tapos nung pinaalis muna namin sa mga salamin, bali yung salamin niya biglang umampas ng malakas, tumabog. Tapos nagbaksakan na to.
Itong mga, itong outdoor unit ng aircon, pati yung signage. Dire-diretsong bumagsak sa sobrang lakas ng hangin. Sa aking buhay niya, hindi ako nakakita ng ganito. Nagputukan daw pati mga high-tension wire. Inabutan namin na kinukumpuni ang mga lumundong kable ng kuryente kaninang madaling araw. Sa Intramuros naman, kabi-kabila rin ang mga nabuwal na puno dahil sa ipo-ipo. Madaling araw. Sa Intramuros naman, kabi-kabila rin ang mga nabuwal na puno dahil sa ipo-ipo. O ang ipo-ipo sa isang lugar, posible po ang buhawi o ipo-ipo kasabay o kasunod ng malakas na thunderstorm o sama ng panahon. Ito po ay malaimbudo na hangin na umiikot pa itaas mula sa lupa o di kaya sa tubig. Kapag ang ipo-ipo po ay nabuo sa tubig, ang tawag po dito ay water spout sa Ingles o ipo-ipo nga po. Kung ito naman ay nabuo sa lupa, ang tawag po dito ay buhawi o tornado sa Ingles. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika, pwedeng lumagpas sa 480 kilometers per hour ang wind speed ng buhawi o ipo-ipo. Malaking pinsala ang kayang iwan ng mga ito sa inyong mga ari-arian at tahanan. Kung nasa open field po kayo, mainam na dumapa. Agad kang lumabas kung ikaw naman ay nasa loob ng isang sasakyan. At kung kayo po ay nasa loob ng bahay, agad magtago sa pinakamababa at pinakamatibay na bahagi nito. Balikan po natin si Grace Laksa, tagapagsalita ng Maynila. Magandang umaga sa inyo, Ms. Grace. Nung naputol po yung ating linya kanina, pinapaliwanag nyo yung koneksyon ng pag-ulan nito at saka yung pagputol ng supply ng tubig. Opo. Sir Howie, ganito po, para po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, pagka umuulan kasi ng tuloy-tuloy at malakas po ito, yung pong ating lupa sa kabundukan, ito po ay nagiging loose po siya. So pagka malakas ang ulan, ito po ay rumaragasa at tumutuloy po sa ating mga reservoir na nagdudulot po ng pagtaas ng yung pong sediment, yung pong turbidity. So nagiging malabo po yung tubig natin at hindi po kakayanin ng aming planta na linisin po ito totally. So, binababaan po namin, nagre-reduce po tayo ng production sa aming pong treatment plant para po masiguro natin yung kalidad na i-deliver natin ng tubig sa mga kabahayan. So, pag nagbawas kami, nagre-resulta po ito ng pagkawala ng tubig sa mga matataas na lugar sa ating pong concession area. Katulad po kahapon, yun nga po, 66% ng aming pong concession area ang nawalan po ng tubig na hanggang ngayon, ganun pa din dahil po sa pag-reduce po ng tubig namin na isinusupply. Ngayon po, kanina pong alas 5 ng umaga, nakakita po tayo ng improvement sa ating pong raw water na kinukuha sa Ipo Dam. Pero hindi po ibig sabihin nga po na babalik na tayo sa normal. Yun po yung hindi magandang balita. Pero ginagawa naman po namin ng lahat para po masiguro na ligtas at kung babalik na po sa normal, may babalik na rin po namin yung regular naming supply sa mga kabahayan po. So sa ngayon, ma'am, wala pang timetable kung hanggang kailan itong sinasabi nyo emergency activity sa La Mesa Treatment Plant? Wala pa po, sir. Nagdedepende po kami kung ano po yung nagiging supply, yung quality po ng tubig na galing po sa Ipo Dam. Yun po yung totoo po noon. So ano mga pwedeng gawin ng mga apektadong residente kung marumi pa rin ang lumalabas mula sa kanilang mga gripo? Hindi po siya marumi. Inuulit ko po, malinis po yung binibigay nating tubig. Kaya lang po, meron pong ibang lugar na nakakakuha tayo ng may konting discoloration o malabo. Malabo ang tubig, pero hindi ibig sabihin nun marumi. Marumi, opo. Ang lahat po ng tubig na lumalabas sa aming planta, isinisiguro po namin itong malinis. Ngayon po, pinapayuhan natin na kung may nakukuha po silang may discoloration po yung tubig nila, lagyan po ng tela yung bunganga po ng gripo para po masala yung pong sediment, yung mga extra sediment. Or ipatining po muna natin yan, pero ligtas po siyang inumin. Pero para po sa added measure naman po, kung may mga bata tayo sa bahay, pakuluan na rin po natin para po sa ikakaluwag po ng loob natin na sigurado na tayo sa ating mga pinapainom. Okay, pero ang sinasabi niyong sediment, hindi po ito dumi o hindi ito, parang galing sa lupa ito. Kasi sabi niyo nga, kaya
yung nagiging problema yung erosion na galing sa mga bundok, no? Opo. Yung erosion, ano yan? Yung pagbabanga ng lupa, di ba? Yun, opo. Marami lang po siyang, mataas po yung pong content noon. So, hindi po namin kakayanin kung dun sa regular production namin, kaya po ito binababa. Ganun po. Okay, So, ma'am. Kung meron po pong nakukuha po, kumbaga ho, syempre sa tubo natin, minsan may, yung mga sediment, pwede nga pong lagyan ng tela, pero hindi po ibig sabihin na kung discolorated ang ating tubig ay marumi. Hindi po. Ligtas po yun. Lagi po natin yan tinetest bago po ilabas siya ng planta. Okay, ma'am. Kasi sinasabi nyo nga, pag malakas ang ulan, malakas din yung erosion, no? Itong pagbaba ng lupa galing sa mga kabundukan. So, bali, ang sinasabi nyo, yung ugat talaga ng problemang ito ay deforestation dyan sa watershed ng mga dam. Malamang po siguro, sir. Malamang po. Naglulusen yung mga lupa doon. Ito po yung nangyayari pag tuloy-tuloy lamang po ang pag-ulan. Kaya po sana dinadasal natin na kung huminto na po siya at gumanda na ang panahon, wag lang po tuloy-tuloy, gaganda na rin po yung quality ng ating tubig. At yung kumpanya nyo ba ay tumutulong din sa reforestation para hindi naman maulit itong ganitong klaseng problema? Ay, opo. Ang Maynilad po, sa advokasya po ng Maynilad, kami po ay lagi po, regular kami nagtatanim sa ipo, sa ating mga watershed, sa anggat ng mga puno po. Sa katunayan, taon-taon, nagsimula po kami ata ng mga 2009, 10, ganun po. Kami po ay makapagtanim na halos kalahating milyon na po ata ng puno. Okay. Pero problema pa rin itong erosion. Okay, ma'am, maraming salamat po, Grace, sa tagapagsalita ng Maynila. Sir Howie, Yes, ma'am. kunin ko na rin po yung paumanhin at meron din po akong announcement para po sa ating emergency repair dyan po sa Pasay kasi po gagawin po yung Villamor Pumping Station natin. Meron po tayong leak repair dyan. Maaapektuhan din po at mawawalan ng tubig ang ilang bahagi po ng Muntinlupa, Parañaque at Pasay simula po bukas, Martes 6 p.m. hanggang 9 a.m. po ng Miyerkules, Overnight. Agosto 17. No, 15 hours po yan, sir. 6 p.m. hanggang 9 a.m. 6 p.m. to 9 a.m. ng August 17, Wednesday. Muntinlupa, ano po yung mga areas ulit po? Muntinlupa, Parañaque at Pasay. Yung buo, the entire Hindi po, cities. sa Muntinlupa po sukat, sa Parañaque, BF Homes, Don Bosco, Marcelo Green Village, Merville, Moonwalk, San Antonio, San Isidro, San Martin de Porres at San Valley. Sa Pasay po, Barangay 183 at Barangay 201. At mawawala ng tubig for the same reasons, ma'am. Ay, hindi po. Leak repair po to. Emergency Street repair. Okay. Villamor Pumping Station sa Leak Pasay. repair. Yes, sir. Tapos po sa August 18, sa Webes naman po, 10 p.m. hanggang ng Webes at 3 p.m. ng August 19. Friday po yan. Meron po tayong interconnection na mangyayari po sa Quirino Highway, corner sa Barte Road, Quezon City. So mawawalan din po ng tubig ang Caloocan at Quezon City. Sa Caloocan po, 167 to 172, 174 to 175, 177 to 178. Samantalang sa Quezon City, Kaligayahan, Pasong Putik at San Agustin. So pinapayuhan po natin, Sir Howie at Miss Cara, ngayon pa lang, kung meron pa po silang tubig, mag-ipon na gagamitin natin na itatagal po sa ganung pong oras. Okay, ma'am, itong parehong informasyon nasa inyong mga social media accounts naman at saka website, ano? Yes po. Para po, yung pong mga hindi nakapakinig, pwede po natin tignan sa aming pong Facebook at Twitter accounts o kaya po sa website ng Maynilad. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong advisories, Grace Lacsa, tagapagsalita ng Maynilad Water Company. Suspendido po ang klase ngayong araw sa ilang probinsya at lungsod dahil sa masamang panahon. Dito po sa Metro Manila, wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Wala rin pong pasok sa ilang lugar sa Luzon. Ngayong araw, suspendido po ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Abra, Bataan, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan. Ang Bulacan po mga kapuso ay nagdiriwang ngayon ng Bulacan Day. Suspendido rin po ang klase sa lahat ng antas sa Zambales, sa Iba po, Olongapo City, Subic, at ganoon din po sa Rizal, sa Antipolo City, Cainta, Morong, Rodriguez, San Mateo, Taytay, at pati rin po sa Cavite, sa Bacoor City.
Wala rin pong pasok sa lahat ng antas sa maraming lugar sa Pampanga. Kabilang na po dyan ang Angeles City, Apalit, Arayat, Bacolor, Florida Blanca, Guagua, Lubao, Mabalacat, Macabebe, Magalang, Minalin, San Fernando City, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santo Tomas, Santa Rita at Sasmuan. Wala rin pong pasok mula preschool hanggang high school sa Angono at Cardona sa Rizal. Wala rin pong pasok mula preschool to high school sa Canpo ang La Trinidad, Kibungan, Atok, Tublay, Bakun, Mangkayan at Bugyas. Suspendido naman po ang pasok mula preschool hanggang elementary level sa Baguio City. Bukod sa mga protesta, aabot na sa Korte Suprema ang laban ng mga grupong tutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Wala naman daw balak ang palasyo na pigilan ang mga protesta, ngunit tuloy na raw ang desisyon ni Pangulong Duterte. May news to go si JP Soriano. Sa kabila ng habagat itong weekend, itinuloy ng mga martial law at human rights victims mula sa samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda ang kanilang press con upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa Heroes Burial para kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa selda, pinagpaplanuhan na nila ang pagkasampa ng mga legal na solusyon sa Korte Suprema para mapigilan daw ang inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos. Inaayos na raw ng mga abogado mula sa National Union of People's Lawyers o NUPL ang ifa-file na petition for certiorari na layo makakuha ng pag-i-issue ng temporary restraining order para raw mahinto ang pagbibigay ng national honors kay Marcos. Kami ay tumututol sa anumang uri ng pampulitikang rehabilitasyon sa pasista at mandarambong na diktador na si Marcos. Si Marcos ay hindi bayani. Siya ay mandarambong, mabaksik at pusakal na diktador. Muli ring sinariwa ng ilang human rights victims ang bangungot daw na pinagdaanan nila noong panahon ng martial law. Gaya ni Carmencita Florentino na kabilang sa napakaraming nakulong noong martial law, nahiwalay daw sa kanya ang kanyang anak na babae at asawa na ikinulong din. Hindi ko maaaring makalimutan. Hanggang ngayon, dinadala ko pa. Pag naalaala ko yung ginawa sa amin. No? Kaya ako, maring tinututulan ko na huwag ilibing si Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Diyan na lang siya sa norte. Ang pamilyang Marcos makakamove on. Pero tayo mga biktima, dala-dala natin yun. Hindi natin makakalimutan kahit kailan. Sa pahayag na inilabas ng Malacanang, sinabi nitong bagaman pinahihintulutan ni Pangulong Duterte ang mga protesta at makilos para tutulan ang paglibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, itutuloy pa rin daw ng Pangulo ang naunang desisyon na naayon daw sa batas. Sinusubukan pa rin naming makuha ang reaksyon ng pamilya Marcos pero dati nang sinabi ng pamilya Marcos na pinagdingkuran ng tapat ng yumaong Marcos ang bayan at bumuti raw ang lagay ng Pilipinas sa panahon ng Administrasyong Marcos. JP Soriano, GMA News. Para naman kay dating Pangulong Fidel Ramos, dapat ang taong bayan ang magpasya kung nararapat ilibing ang diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Ramos, dapat talakayin ito ng Senado at Kamara na siyang kumakatawan sa taong bayan. Dapat daw magkaroon ng resolusyon ng Kongreso kaugnay dito. At dapat majority vote ang umiral. Kabilang si Ramos sa mga nanguna sa 1986 People Power na siyang nagpatalsik kay Marcos. Ngunit di tulad ni dating Pangulong Corazon Aquino, piniyagan ni Ramos na maibalik ang labi ni Marcos sa Pilipinas mula Hawaii noong taong 1992. Ang kondisyon ni Ramos, dapat agad ilibing si Marcos sa Ilocos Norte. Ngunit pinili ng pamilya Marcos na ilagay sa isang refrigerated crypt ang kanyang labi sa pagnanais na mailibing siya sa libingan ng mga bayani balang araw.
At mga kapuso, kasama po natin ngayon sa studio ang incoming Film Development Council of the Philippines Chairperson, Liza Dino. Good morning sa iyo, Liza. Good morning, Cara. Kauupo mo pa lang. This is your first day ba? Yes, I'm actually heading to FDCP right after this. Okay. Paano sa iyo inalok itong posisyon bilang Chairperson ng Film Development Council of the Philippines? Well, we've been doing consultations with with various cultural groups. And talagang ang first namin ginagawa is to just really have a courtesy call with the President. That was what we wanted. We never applied for anything. Hindi kami nag-apply sa kahit anong position. But according to the President's office, they are interested to have us help him sa government. So pinag-usapan namin ni Aiza, sabi ko, you know what, siguro it would be a good idea kung hindi naman namin alam. Hindi namin alam kung anong posisyon or whatever. Sabi ko, sige, let's try. And then ito na lang, dumating na lang siya kasi syempre lahat yun hindi naman namin alam, we don't have any hand on it eh. Ako nagulat ako, I didn't want to believe it until I got the appointment letter and I received it from FDCP office itself. I met with Chairman Briccio and Mr. Ted Granados last Friday and they gave me the appointment letter. So hindi ko rin alam na yun na pala yun. So, nagulat din ako. Okay. So your partner, si Aiza, is going to get what position? He is the chairperson for National Youth Commission. National Youth Commission. Pero linawin lang natin kasi I know na simula nung in-announce yung inyong position merong mga nagbabash sa inyo on social media. You didn't ask for this. When you were campaigning for President Duterte, did you think that you were going to get a position? I think wala sa mga supporters ang merong ganong expectation because hindi naman, the very reason why we volunteered was because we wanted him to win without any intention of having any position. But I would like to clarify also that with this position, it was offered to us and we also agreed, nag-extend din kami ng interest na sinabi namin, sige, if we can help the government, why not? Okay, so you're going to be heading the Film Development Council of the Philippines, FDCP. Ang trabaho ng FDCP ay iangat base sa pagkakabasa ko ng mandato ninyo, ay iangat yung kalidad at estado ng filmmaking dito sa Pilipinas, make us known all over the world, and if possible, pwedeng mag-shoot ng mga pelikula dito, yung mga galing sa ibang bansa, at the same time, i-market din yung ating pelikula sa international market. Based sa iyong, alam ko, one day ka pa lang as FDCP chairman, but I'm sure na pag-aralan mo na to. Kumusta ba yung estado ng filmmaking in the Philippines? Actually, we have gone so far. Ang dami nating milestones na na-achieve, and I think what we can do right now is to strengthen and recognize our film industry as an industry. Yan ang actually hindi natin nagagawa pa, and I think that's going to be the priority if once I take this position. Nasa mandato ng FDCP na to work with agencies and bureaus in making policies and procedures possible. Ang isang pinaka-problema namin is, as film workers or as movie workers, wala kaming classification sa DOLE. Hindi mo alam kung saan ika-classify ang mga workers. That's why nagkakaroon ng problema sa welfare, nagkakaroon ng problema pagdating sa mga working conditions. It's because of this. So, I hope that even if it's not within the mandate of the FDCP, that I can help in addressing the situation. Marami rin akong kakilalang mga independent filmmakers at ang unang problema ay suporta, budget, financial. Ang dami-dami nating great minds and great scripts out there, pero hindi ma-launch yung pelikula o nababaon sila sa utang dahil mahirap pondohan, mahirap i-market. Anong may tutulong na FDCP? Actually, right now, ang daming private sectors na nagbibigay ng grant. But what we have to do is to create a very healthy ecosystem sa film industry. And that is, nakakalimutan natin yung isang part na marketing and distribution. And I think yun ang pwedeng maging move ng FDCP ngayon, to give assistance, to teach filmmakers on how to address itong marketing and distribution. Kasi ang nangyayari sa film ngayon, once na pinalabas na sa festival,
hindi na natin alam kung saan dadalhin. Kasi nga, hindi natin alam kung paano natin mamamarket ang pelikula. And siguro, magtulong-tulong ang lahat ng filmmakers at ang mga tao, ang mga miyembro ng industriya, even theater owners and producers, to come up with solutions to protect our industry. I think it's very important. On other issues, kasi I know that you and Aiza are very vocal sa iba't ibang issues, lalo na ngayon sa bansa. Kanina lang lumabas yung balita tungkol dun sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng Bayani. Anong take ninyo dito? I understand the sentiments, of course, because the word hero is very subjective. For me, nabasa ko kasi si Senator Gordon, sinabi niya na dapat magkaroon na tayo ng libingan ng mga Pangulo. And I think, this is a personal opinion, na mas maganda yon kasi regardless, that is the right pa rin talaga of a president na malibing siya appropriately. So siguro, kung mayroon tayong libingan ng mga Pangulo, Rego is the one that is really, maraming opinion dyan. Hindi natin masasabi na lahat tinitignan ang ating Pangulo ang ating former president as a hero. Of course, some people are saying, even Malacanang is saying na legally speaking ay may karapatan si dating Pangulong Marcos na malibing doon dahil isa siyang dating sundalo at isa siyang dating Pangulo. But the name itself, Libingan ng mga Bayani, is the one that really poses that divide. May gagawin ba kayo para makumbinse ang ating Pangulo? Well, on our end, really, I don't know, masyado siyang complicated. Sana makinig siya sa nakararami. Yun, sana makinig siya sa kung ano ba talaga yung opinion ng lahat. Kasi we have to find that balance. Ano naman ang masasabi ninyo dito sa nangyayaring gera kontra droga? Kasi alam naman natin na ngayon unprecedented, ang daming sumusuko at umaamin na sila'y addict and pusher. Maraming nahuhuli at marami ring napapatay, both under the custody of the police and also yung extrajudicial, yung hindi natin alam kung sino sila rin. Well, for me, number one is accountability. I think pagdating sa mga police operations, kailangan magkaroon ng way para magkaroon ng counter investigations. Kasi aminado din naman tayo at ang mismong presidente natin ay nag-name ng mga generals na involved sa drugs. So what more yung mga ibang police na pwedeng involved sa drugs? So hindi natin alam kung ano ang motive ng bawat isa ngayon pagdating sa pagsugpo sa drugs. So ako, accountability talaga. Kailangan magkaroon ng isang magandang mandate or programa or policy pagdating sa pag-check and balance nito kasi it's going to create it's going to breed violence din talaga, and a lot of people will feel empowered na pwede lang din silang pumatay. So alam ko, Liza, that you and Aiza are supporters of President Duterte, even nung kampanya pa lang and hanggang ngayon. Yun nga, you want to help him in the administration and bring change in our country. Pero ano masasabi mo na nababasa ko rin naman kasi sa social media that some of the supporters of President Duterte are now bashing you and kasi meron kayong mga opinion na taliwas doon sa opinion ng ating Pangulo. Ako, naniniwala ako mismo ang presidente ang nagsasabi sa atin na it's okay na magkaroon ng pagkakaiba-iba. Naniniwala siya sa diversity, naniniwala siya na dapat nating galangin ang opinion ng bawat isa. Let's follow that. Kasi yun naman ang demokrasya. Diba? Yun eh. And ang gusto niya is to unify the Philippines. So hindi makakatulong kung we're just always hearing just one side, or we are just siding on one kind of opinion. And if we criticize, or if we are thinking differently about certain issues, against ka na sa Pangulo. No, our allegiance is to the country. The president's allegiance is to the country. Siya mismo ang nagsabi na wala nang kaibigan dahil dito. So, I think dapat sundan natin yung kanyang ginagawa. And ako, naniniwala ako na if we're only responsible enough at magkakaroon tayo ng respeto at magiging makatao tayo sa pag-accept ng mga
sa mga nangyayari sa atin ngayon, mas magiging positive yung ating environment. And with that, maraming salamat. you. And good luck with your new job, I yung know. film development. It's a big job, pero It is. pero we're really hoping na, kasi sayang ang talento ng Pilipino sa larangan ng filmmaking. Sana makatulong ang FDCP dyan. And I just want to say that the FDCP is para sa ating buong komunidad. So, that's hopefully magawa ko yun in my term. Maraming salamat. Ang bagong upong chairperson ng Film Development Council of the Philippines, Liza Dino. Thank you. Salamat. Good luck. Thank you. Susunod. Planong pagbubukas ng mga pribadong subdivision tuwing rush hour para maibsan ang trapiko at iba pang issue tatalakayin kasama si Mayor Jaime Fresnedi sa pagbabalik po yan ng News to Go. Sa Pasig City, arestado ang magnobyo dahil sa pagkakasangkot umano sa droga. Huli sa buy-bust operation sa kanyang condominium unit si Emilio Lim na isa umanong drug supplier. Nasamsam sa kanya ang mga hinihinalang tableta ng ecstasy at marijuana candies na nagkakahalaga ng 2.8 million pesos. Ayon sa pulisya, itinuro si Lim ng nahuli nilang drug pusher. Si Lim daw ang supplier ng party drugs sa mga club sa Makati at Bonifacio Global City. Kasama rin inaresto ang kanyang nobya na si Karen Bordador, isang radio DJ. Tumangging magbigay ng pahayag si Lim, itinanggi naman ni Bordador na sangkot siya sa droga. Nasa kustudiya ng Southern Police District ang dalawa habang patuloy ang investigasyon. Sumuko na sa mga pulis ang umano'y drug lord na kapatid ni dating Agriculture Secretary Proceso Alcala. Ayon sa Quezon PNP Provincial Director na si Cirilo Atel Alcala, ay may standing bench warrant dahil sa hindi pagsipot sa kasong droga noong 2008. Pangsyam din siya sa listahan ng mga high-value drug target ng probinsya. Kasamang sumuko ni Alcala ang kanyang anak na si Sajid na nasa drug watch list din. Sinamahan sila sa Lucena City Police Station ni Quezon Province 2nd District Congressman Vicente Alcala. Si Atel ay bunsong kapatid ni na Congressman Alcala at dating Agriculture Secretary Alcala. Tiyuhin din siya ni Lucena City Mayor Roderick Alcala. Ayon kay Congressman Alcala, hinimok niya ang kanyang kapatid at pamangkin na sumuko para linisin ang kanilang pangalan. Malaking bagay daw ito para sa kanilang pamilya. 574 na ang bilang ng mga nasawing sangkot umano sa iligal na droga. Base po yan sa tala ng GMA News, simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte hanggang alas 3 ng hapon noong Biyernes. 304 na po sa bilang na ito nasawi sa operasyon ng pulisya. Mga di kilalang salari naman ang pumatay sa 234 na iba pa. 317 ang umano'y armado nang sila'y mapatay. Noong nakaraang linggo, tinalakay ng Senado ang posibleng pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Duterte para matugunan ang problema sa trapiko. Si Transportation Secretary Arthur Tugade at kanyang mga undersecretary ay inilatag ang mga problema at solusyon sa trapiko. Kabilang sa mga nakikitang solusyon ni Tugade ang pagpapaluwag sa mga patakaran sa procurement, pagpapabuti sa MRT at LRT, pagtanggal ng mga bus terminal sa EDSA, at maging ang pagbubukas ng ilang subdivision para mapagaan ang daloy ng trapiko. Ayon naman kay Senadora Grace Poe na siyang chairperson ng Committee on Public Service, iimbitahan sa mga susunod na pagdinig ang mga opisyal ng local government units ng Metro Manila, Department of Budget and Management at National Economic Development Authority. Isang Muntinlupa sa mga syudad sa Metro Manila na tinukoy sa pagdinig sa Senado na posibleng pabuksan ng mga subdivision para gumaan ang daloy ng trapiko. Kaugnay niyan at iba pang issue, mga kapanayam natin si Mayor Jaime Fresnedi. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga rin po, Ginoong Javi. Mayor, ano po yung mga unang reaksyon nyo nung narinig nyo yung itong mungkahi galing kay Secretary Tugade tungkol sa pagbubukas ng mga subdivision?
Well, hindi naman po bago sa Muntinlupa yan dahil noong 2002 ay meron na pong pinagtibay ang Sangguniang Panglungsod na kung saan ay nagpasa ng isang ordinansa na nagtatatag ng isang Muntinlupa City Alternative Route Entry and Exit System o tinatawag namin CARES. Okay. By interconnecting subdivisions from Victoria Homes to Philinvest Corporate City. At ito po ay kasalukuyang pinapakinabangan na po ng lungsod ng Muntinlupa itong sa Philinvest Corporate City hanggang sa may Soldiers Hills. Okay, Mayor. Ano ba yung mga destinasyon na mapapaluwag sana o mapapabilis yung ang biyahe kung mabuksan nga itong dalawang subdivision na to? Ang ito ay ang pagpapabilis lamang po ay sa mga pribadong sasakyan. Ito mga naninirahan sa mga subdivision na magkakaratig ay hindi na po sila nalalabas sa National Road, kundi sila ho ay didiretso na doon sa CARES na tinatawag namin at kung sila ay patungo sa Maynila ay diretso na ho sila sa expressway. Kaya hindi na sila makakadagdag sa trafiko dito sa Old National Road. Okay, Mayor, nag-usap na raw yung mga alkalde ng Metro Manila kaugnay sa emergency powers. Ano po ang detalye kaugnay nito? Well, lahat naman po ay sumasang-ayon na kailangan talagang bigyan ng emergency power ang ating Pangulo dahil talagang malala na ang problema natin sa trapiko. At siguro naman, hindi lamang ang mga local officials ng Metro Manila ang nakakakita nito, kundi lahat ay nagsasuffer, lahat ay talagang sasabihin natin na masyadong penitensya na ang nararanasan ng bawat isang naglalakbay dito sa Metro Manila, lalo na dito sa EDSA. Okay, Mayor, nabanggit ninyo na meron na rin kayo may solusyon na rin kayo kaugnay ng trapiko. So ano ho ang magagawa ng Pangulo na may emergency powers na hindi naman magagawa dati ng walang emergency powers? Well, siyempre pagka extraordinary, may pag sinabi natin emergency power, hindi na kailangan dumaan sa normal proseso ang gagawin ng ating Pangulo o ng kanyang alter ego, lalo na si Secretary Artugade ng DOTC. May lalo na ho doon sa mga proseso ng procurement laws na kung saan ay talagang it will take siguro minsan ay half year bago matapos ang isang proseso sa procurement laws. At ito po talagang inirereklamo ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Maging dito po sa tinatawag nating pagbubukas ng mga subdivisions sa itinalagang mga oras ay ako ay naniniwala na pag binigyan ng Kongreso ang ating Pangulo ng emergency power, wala naman po siguro na kokontra na dito dahil ito po ay para sa kabutihan ng higit na kararaming ating mga kababayan. So tuwing rush hour, Mayor, talaga namang sumisikip yung traffic dyan sa SLEC, sa bandang Muntinlupa, papuntang Alabang. Ano sa palagay ninyo yung ugat ng problema? Well, sasabihin natin, talagang sobra na ang dami ng sasakyan. Yun namang ating road network ay hindi makatugon sa percentage ng increase ng monthly na idadagdag na sasakyan dito sa ating kalsada. Ito talaga ang number one na problema. Sobra-sobra ang sasakyan na
gumagamit ng ating kalsada at hindi naman talaga tayo nagkakaroon ng mabilis na karagdagan ng road network. Okay, sa ibang issue naman, Mayor, kumusta naman yung gera kontra droga dyan sa inyo? Well, ako ay natutuwa dahil dito naman sa Muntinlupa ay tahimik at maayos naman ang pangunguna ng aming PNP Police Chief at ang kanyang mga kasama sa Oplan Tokhang na kung saan ay napakarami na ng kanilang nakatok ng mga tahanan at ang mga sumurrender ay nasa 1,700 plus na. Kaya naman very successful ang laban kontra droga dito sa aming lungsod. So, Mayor, meron din ba kayong running tally? Palagi natin maririnig yung sa bilib. Yes, actually na mahigit na 1,700 ang nag-surrender na dito sa aming kapulisan at yung mga operations ay actually nasa 4,000 plus ang operations na tahanan na kinatok ng aming kapulisan. Pero ang nag-surrender nga ay nasa 1,700 plus. Okay, Mayor, yan ang mga nag-surrender. May running tally ba kayo ng mga napatay na may kinalaman sa droga? Meron bang napapatay dyan sa inyo? Ang official report sa amin ay nasa 3 ang official report na napatay ng aming kapulisan na na-neutralize nila. Yan ang official report. Although, meron kaming naririnig na merong naghahanap na pamilya, pero wala naman kaming official report tungkol doon sa ibang sinasabi na nawawala. Okay, sang-ayon ba kayo doon sa tagapagsalita po ng Pangulo na bumababa ang ng krimen na sa buong bansa dahil dito sa kampanyang ito? Well, dalawang pananaw yan. Kung sasabihin natin yung krimen talaga ay talagang masasabi nating malaki ang ibinaba. Pero hindi rin naman natin masasabi na yung pamamaraan ng mga kapulisan ay lahat ay tama. Kaya ako ay naniniwala na talagang maraming natakot na mga kabataan, na mga nasa watch list ng ating kapulisan tungkol dito sa ginagawa ng ating mga kapulisan. Malaking bagay ito, talaga ang krimen ay malaki ang ibinaba dito sa aming lungsod. Mayor, one last question. Pakipaliwanag lang yung sinabi niyong hindi lahat ng pamamaraan ng pulis ay tama. Ano po yung tinutukoy ninyo? Well, siguro lahat naman tayo ay naririnig natin na marami naman nakikita na under custody na ng kapulisan, and yet after a few minutes ay maririnig natin na sila ay nanlaban kaya napatay. Siguro at maririnig din natin na yung mga encounter ay malimit ang baril na nakukuha doon sa mga suspect, no, na napapatay ay mga 38 calibers. Parang hindi nakapanipaniwala ito. Hindi na rin kapanipaniwala na naka-handcuff ang mga nahuhuli ay mga agaw ng baril para lamang sila ay manlaban. Siguro dapat itong tignan mabuti ng ating kapulisan, ng ating ahensya, ng kapulisan upang talaga namang maging sabihin natin katanggap-tanggap ang magiging resulta ng operations against anti-drug program ng ating gobyerno. Dahil kung very alarming na rin ang sitwasyon sa ating bansa,
hindi lamang mga grupo-grupo ang nag-uusap, kundi maging ang United Nations, maging ang ibang bansa ay nag-express ng alarm, ng concern tungkol dito sa growing killings of drug suspects in the country. And I do hope na the leadership of the PNP ay tatanggapin nila naman ng tama, ng maluwag, na dapat reviewin ang pamamaraan ng paghuhuli at dapat reviewin kung mayroong mga pang-aabuso na nangyayari sa iba't ibang mga kwerpo ng stations dito sa ating bansa. Maraming salamat po, Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi. Maraming salamat din po. Susunod, fanboy noon, tinalo ang kanyang idolo ngayon. Ang istorya nila Singaporean swimmer Joseph Schooling at pinaka-premyadong Olympic swimmer na si Michael Phelps ng Amerika. Abangan sa pagbabalik ng News to Go. Balitang sports naman tayo, tila desidido ng tuldukan ang tinaguriang most decorated Olympian of all time na si Michael Phelps ang kanyang karera sa Olympics. Sinabi ng American swimmer ang planong ito matapos makuha ang kanyang ika-23 gintong medalya sa kanyang karera. Ito ay sa pamamagitan ng men's 4x100 meter medley relay sa 2016 Rio Olympics. Nagambag si Phelps ng 5 ginto at 1 pilak sa medal tally ng Amerika ngayong taon. Nauna nang sinabi ni Phelps noong 2012 London Olympics na magre-retiro na siya. Pero dahil hindi siya nakontento sa ipinakita niya noon, nagdesisyon siyang bumalik mula sa retirement noong 2014. Nagsimula siyang sumali sa Olympics noong 2000 sa edad na 15. Pero bago yan, tinalo si Michael Phelps ng isa niyang tagahanga, ang Singaporean na si Joseph Schooling. Sa 100-meter butterfly finals na sungkit ng 21 taong gulang na si Schooling, ang gold medal mula kay Phelps. Si Schooling ang kauna-unahang Singaporean athlete na nanalo ng ginto para sa kanyang bansa. Bago magkaharap sa Olympics, dati nang nagtagpo ang landas ni Schooling at Phelps nang bumisita ang US Olympic Swim Team sa Singapore noong 2008. Dito nagkaroon ng inspirasyon si Schooling na magpunta sa Amerika para ipagpatuloy ang extensive training sa swimming. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang ating pagbabantay para sa kinabukasan ng Pilipinas. Naway palagi po natin isabuhay ang mga katagang dapat tama para sa bayan. Para sa iba pa pong balita, ibisitahin ang aming Facebook page at i-follow ang aming official Twitter account. Maaari nyo rin kaming mapanood abroad sa pamamagitan ng GMA News TV International. Samahan niyo ulit kami bukas, alas 9 ng umaga. Ako po si Howie Severino. Ako po si Cara David, naghahatid ng News to Go.